Magandang umaga mga bata. Magsitayo muna para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ulit, magandang umaga mga bata. Sige, magsiupo ang lahat. Bago ako magsimula, nais ko munang malaman kung sino ang lumiban o hindi pumasok sa ating klase ngayon. Manahimik muna ang lahat para ma-check ko kung sino ang dumalo sa ating klase. Magaling! Presentado ang lahat. Ngayon, may itatanong muna ako sa inyo. Ano nga pala ang ating tinalakay kahapon? Ikaw, Inday. Magaling! Ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa mga masusustansyang pagkain na dapat nating kainin sa araw-araw. Ngayon, bago ko simulan ang ating talakayin, maipapakita muna akong larawan at kung sino ang nakakaalam kung ano ang pinapakita ng larawan ay itaas lang ang kaliwang kamay at ibigay ang sagot. Unang larawan. Inday? Magaling! Ang pinapakita ng unang larawan ay bakuran. Ang pangalawang larawan naman, ano kaya ang pinapakita nito? Ikaw, Inday. Magaling! Ang pinapakita ng pangalawang larawan ay mga batang naglilinis ng bahay. Ginagawa niyo ba ito sa inyong bahay, mga bata? Magaling! At ang pangatlong larawan naman ay ikaw, Inday. Magaling! Ang pangatlong larawan ay nagpapakita ng loob ng bahay. Ngayon, ang paksa na ating tatalakayin ay patungkol sa mga kagamitan sa paglilinis ng bahay at ng ating bakuran. Ngayon ay sabay-sabay nating kilalanin ang iba't ibang kagamitan sa paglilinis ng ating bahay at ng ating bakuran. Una ay ang walis tingting. Ang walis tingting ay ginagamit sa pagwawalis ng magaspang na sahig. Kadalasan itong ginagamit sa ating bakuran. Ang pangalawa naman ay ang walis tambo. Ang walis tambo ay ginagamit sa paglilinis ng makinis na sahig. Ito ay ginagamit lamang sa loob ng ating bahay. Ang pangatlo naman ay ang basahang tuyo. Ang basahang tuyo ay ginagamit upang matanggal ang alikabok sa iba't ibang parte ng ating bahay, katulad ng ating bintana na jalousie at sliding doors. Ang pang-apat naman ay ang mop. Ang mop ay ginagamit upang punasan ang ating maduming sahig. Ito rin ay nagpapakintab ng ating sahig. Ang panglima naman ay ang vacuum cleaner. Ang vacuum cleaner ay ginagamit upang sipsipin ang mga alikabok
sa iba't ibang parte ng ating bahay. Ang pang-anim naman ay ang bunot. Ang tawag sa bunot sa Cebuano ay lampaso. Ito ay ginagamit upang pakintabin ang ating sahig. Halimbawa, dito sa ating paaralan, ang bawat classroom kapag naglilinis ay nilalagyan ng floor wax. Pagkatapos lagyan ng floor wax ay ginagamitan ng bunot upang pakintabin ang ating sahig. Ang pangpito naman ay ang pandakot. Ang pandakot ay ginagamit upang dakutin ang mga basura sa ating bakuran o sa loob ng ating bahay. Naiintindihan niyo ba ako, mga bata? Magaling! Ngayon, ako naman ang magtatanong sa inyo kung may nakuha ba kayo sa ating talakayan ngayon. Ano-ano nga ba ang iba't ibang mga kagamitan sa paglilinis ng ating bahay at bakuran? Ikaw, Dudong. Magaling! Inday, ano naman ang gamit nito? Magaling! Ngayon ay may pangkatang gawain tayo. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ko ng tig-isang kartulina at hahayaan ko kayong pumili ng 2 sa 7 mga kagamitan upang iguhit sa inyong kartulina at ibigay ang inyong rason kung bakit ito ang inyong pinili. At pagkatapos nun ay irerepresenta nyo dito sa harap ng ating klase. Magaling, mga bata! Ang galing ng mga ginawa ninyo. Ngayon, dahil may nakuha kayong mga aral sa ating talakayin ngayon, may individual activity na naman tayo. Kumuha kayo ng isang buong papel at isulat ang mga pangungusap na ito. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Ang lalaki ng mga score ninyo. Ngayon, dahil tapos na ang ating talakayin, ay maibibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Kunin niyo ang inyong assignment notebook. Sa inyong takdang aralin, ito ang inyong gagawin. Maglista ng 5 kagamitan na ginagamit ninyo sa inyong bahay. Ano nga pala ang inyong gagawin? Magaling! At yun lamang po. Maraming salamat.